munang kumuha ng kahit sinong mahal. Kasi talaga sa totoo lang, ng mga times na kailangan ko mag-grieve, hindi ako nakapag-grieve sa mga nawala sa akin. Starting from Rico, to Direk Wen, to my dad. Yung completely Inano ko, nag-grieve, ang ano ko talaga sa trabaho, yung time nung kay Rico. Binaon ko, ABS, they told me nga na you can take time off, dumating sa panahon, sinabi ko na ayoko na mag-artista. Sinabi ko yun sa mga boss na hindi ako lilipat ng channel, ayoko na. Parang sobra na yung pinagdaanan ko. Parang that time, feel ko rin na parang kampi sila kay Rico. Hindi baling ako yung masira. Basta mabigay lang kung ano yung kay Rico. So, asan si Claudine noon? Nung nabalitaan niya na wala na si Rico? Ganito kasi yan. Alam naman lahat ng tao na live-in kami naman ni Rico, di ba? So, ang nangyari was November 2001. Sa Ad Congress siya, pag-uwi niya, end of November, may nalaman ako. And naghiwalay kami. Pero we were still staying under the same roof. And ang usapan is January, move out. He was really sorry and he was asking pa na ayaw pa niya umalis. So, we're doing Got to Believe no time na yon. So, parang sabi ko, sige, let's be professional, let's work. Pero hindi na tayo magkakabalikan. Kasi, hindi na ako magiging yung Claudine na gusto mo. Na Claudine na minahal mo. Bakit tinuldukan mo? Samantala nag-e-effort yung isa. Alam mo, ang tagal kong pinotektahan yung pangalan ni Rico. Pareho kaming may mali. Hindi ko lang talaga matanggap yung time na yun. Kung ano man yung nangyari during Ad Congress. Yun yun. And then, January, sabi ko, you have to leave. Kasi may sarili naman siyang condo with Bobby. Parang naglalag. Hanggang sa yung naging March na. Kasi sabi ko, wala nang balikan to. Yun na. Let's remain friends. Kasi, pag nakipag-break ka naman, hindi, ibig sabihin, hindi mo na mahal yung tao eh. 'Di ba? Ang tagal, mag-move on ka, may process yan, 'di ba? So, nung nangyari yung anniversary namin ng March 4, yun na yun, yung sinabi ko, di ba may usapan tayo? Hindi na talaga pwede. March 4 yun, umabot ng March 5, yung away namin, pero hindi totoo na sinaktan ako ni Rico o naging violent siya, or yun ang gusto ko iklaro. Never. Tuloy. Hindi naman siya perfect, hindi ako perfect. Nagsigawan kami, pero hindi umabot sa nananakit, hindi siya ganyan. So, that really hurt me so much nung sinabi ng tao na, actually, kay Tito Ricky Lo lumabas yun. Kinausap namin ng mga kapatid ko na, tanggalin mo yun kasi hindi totoo yan. Gentleman yan si Rico, sobra. And March 6 ang birthday ni Gretchen. March 8 ginawa yung party. Ngayon, ang nangyari is, March 8 was the victory party of Got to Believe. Sabi ni ate ko, please come naman. Kahit napagod na ako, pumunta ako sa birthday na ate ko. Pero pinauwi ko na yung driver at saka yung PA ko para makapagpahinga. Si Kuya Dennis at si Marjorie na maghahatid sa akin. Lasing na lasing si Kuya Dennis, hindi niya ako nahatid. Andun si Raymart. Andun din si Joey Marquez. So, ang ending, si Joey Marquez maghahatid sa akin o si Raymart. Para niya kasi Joey Marquez. Si Raymart Quezon City. Si Raymart ang naghatid sa akin with Daniela. So, may bit-bit akong mga bagay niyan. Siya ang kumarga kay Danny. Dinala sa unit ko. Ngayon, naghahanap siya ng condominium. Tapos, nakita niya yung condo ko. Naaliw siya kasi 2 floors. So, sabi niya, meron ba binibenta? Sabi ko, may sacrificial sale dito sa LPL. Yung mga pasalo. Yes, oo. So, the next day, sabi niya, pwede ko bang puntahan? The next day, 9 yun. Pinuntahan niya ako. 10 birthday ni Julia. Sa party ulit ni Julia. Hanggang sa everyday magkasama na kami. Pero, grupo kami. Bago pa lang yung Eastwood nun. Joey Marquez, marami kami. To the point na ako na-chismis with Joey Marquez. Matangkad si Joey Marquez, maliit si Raymart. So, pag naglakad kami, kami si Joey Marquez muna yung makikita mo. Diba? So, hindi siya naniligaw or anything. Pero parang gano'n na rin yun, diba? Parang nagpaparamdam or whatever. 6 naniligaw sa akin during that time na kami ni Rico. Hindi alam ng mga manliligaw na kayo pa ni Rico. Ala? Pero hindi ko talaga pinapansin. Padala silang flowers, pala. Medyo actually nakakabastos on Rico's part and sa akin. Nabastusan ako for Rico's sake. So everyday magkasama kami. Tapos nag-work ako. Magpapadala si Raymart ng food. Ganyan. Tapos, syempre, gusto ko rin pakita kay Rico na totoo na talaga to. Ito, tignan mo mag-a-accept na ako ng mga manliligaw. Parang ganon. Kasi syempre, diba, hurt ako eh. Gusto ko pakita sa kanya, mag-move on na ako talaga. Ang last usapan namin was March 17 and then 24 and then the night na yun yung pinaka-nagsisisihan ko. The night na March
29 na madaling araw. Tumatawag siya. I had 2 phones. Dati Nokia yon at Ericsson. Ang Ericsson meron pang block. So, blinak ko yung number niya. So, parang sinabi nung sister niya, yung last call niya was sa sister niya at sa akin. Na hindi Parang mo nasagot? 7 phone calls yun. Na hindi ko 7 talaga missed calls. Intentionally, hindi mo sinagot. Intentionally blinak. So, kung sana sinagot mo, hindi nangyari yun. Yun ang feeling mo, kasalanan mo? Alam mo ngayon, naisip ko, baka yun yung pinakamalaking karma ko. Na hindi mo sinagot yung Hindi ko mga sinagot. calls ni Rico. Yeah. And totoo, nandun si Raymart. Klaklaruhin ko. In all fairness kay Raymart. Nandun si Raymart saan? Sa Subic rin. Nasa Dos Palmas si Rico. Matagal nang binili yung mga tickets. Dapat kasama ako. Hindi ako pumunta. I spent time with my family in Subic. Na Kasi nandun si Raymart. Yeah. Usually naman, Odge, kapag ka Holy Week, kung wala ka sa Baguio, sa Boracay, nasa Subic, ganyan, nagkataon merong golf tournament si Congressman Boji D, na isa sa mga super close friends ni Raymart. Isa sa mga nagkasal sa amin ni Raymart, sa Isabela. So, yun ang pinunta niya talaga doon. At the same time, andun na rin naman ako. Parang nangliligaw na rin ng konti. Kasi tahimik siya, so hindi ko alam eh. Si Rico nga, hindi ko alam na naging boyfriend ko until sinabi ko, you have to ask me. 'Di ba? Na pwede ba kita maging girlfriend, ganyan. So, totoo. Totoo, nag-dinner kami with my family, with Raymart. Because actually, ang Santiago's and ang Barretos, very close. Kami lang ni Raymart ang hindi close. Kami lang yung hindi nag-uusap at nagpapansinan sa party. Yun. So, totoo yun. Pero para lumande or to spend time with Raymart in a romantic way, no. Hindi yun. Alam ng Diyos yun. Okay. So, nung namatay si Rico, Nandun si Raymart. nandun si Raymart sa Subic, kung Yes. saan nandun ka, tsaka yung family mo. Yes. Actually, nung brinake yung news, nandun yun si Raymart. Nung dad ko. And it was the first time na nakita ko umiyak ang tatay ko. At doon ko rin nakita kung gaano ka-strong pala ang babae kesa sa lalaki. Because magla-lunch dapat sina congressman, gano'n, nagpadala ng food, ganyan. Sa bahay namin, andun si Raymart. Biglang lahat nawala. Yung mga bata nawala. Cellphone ko, hindi ko mahanap. So, hinahanap ko yung cellphone ko, umakyat ako. Kasalubong ko si Kuya Dennis. Iyak ng iyak. Kasi ko, ano nangyayari?